Purihin ang Diyos ng langit, sambahin, awitan, puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, atin biyaya't pamiligtas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, lumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa taas na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.
Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwidbaga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bago at ang buhay na daan, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan, Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Panginoon sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na kadakilaan at purihin ang lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri natin sa marangal at banal na pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 87 sa atin pong mga himnaryo. Doon sa krus, dugoy na buhos, sala natin Kanyang tinubos, sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala nating naglalatang sa pag-ibig niya'y tinaphan. Sambahin nating pagpili
Kanya luwalhati sa Kanya dugo ni Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 66 ang atin pong susunod na awitin. Bagong taon, bagong buhay, puso'y gawing bagong tunay. Kami ngayon ay pakamtan
bagong taon, o kay nais, kagalakang di maririm, bagong taon, o pag-ibig, puso namin mabibig. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ka po ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa, buhay na Diyos, pinagtapatan ka at pinaglingkuran ng iyong mga lingkod hanggang kanilang kamatayan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Pinagtapatan ka din po at pinaglingkuran ng aming mga minamahal na ama at ina hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong sawa sa panibagong taong ito ng aming mga hiram na buhay, na muli mo pong pinagsapitan sa aming mga mag-aanak, mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, at maging ng aming mga kaibigan, na tinawag mo rin po sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon, sa panibagong taong ito ng 2017, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa isang taong singkad na nakalipas. Wala ka pong binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinagbubuksan mo kami ng magagandang kapalaran, pinakakain mo kami't dinaramtan, pinalalakas mo, pinagagaling ang aming pangangatawan, at higit sa lahat, Amang Banal, sa isang taong singkad na nagdaan, walang sawa, pinainom, pinakain mo kami. Ipinalasap mo po sa amin ang iyong mga banal na mga salita at mga palatuntunan. Sa mga kamay mo po ipinagtatagubili namin ang lahat po ng aming magiging kapalaran. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang banal mo't malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, nalalaman mo kung paano nangabuhay kami sa isang taong singkad na nagdaan at sa maraming mga araw. Inaamin naming hanggang ngayon hindi pa kami nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, Amang Banal, alang-alang po sa iyong banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami po ay magsisampalataya at magsitanggap ng iyong banal na bautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga alipin, ang lahat po ng aming nagawang kasalanan. Patawarin mo po kami, Ama, at sa panibagong taong ito ng 2017, tulungan mo sanang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay. Gagabayan mo po lamang kami't papatnubayan ng iyong diwang banal. Patuloy pa po kaming makapaglingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan hanggang sa piti namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, isinasamot ipinapakiusap namin na minsan pa po itindig mong muli sa aming kalagitnaan sa Espiritu ang iyong pinakahamak at pinakawala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Sana'y ipagkaloob mo sa kanya ang lalong malalalim at maraming mga lihim ng iyong kahiwagaan sa iyong kalangitan. Bigyan mo po sana siya ng kataliduhan, dagdagan mo po una sa lahat ang kanyang pananampalataya, at bigyan mo sana siya ng makapangyarihang tinig na hindi masasawata ng sinuman, at tulungan mo nawang kung siya ay aming mapakinggan, bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan at kami pong lahat ay magsisampalatayang ikaw nga po ang Diyos na maging ng unang kapanahunan ginagamit mo ang bibig ng iyong mga propeta upang sa amin makarating ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya, lubos ang aming pag-asa na sa Huwebes po ng gabing ito, minsan mo pa po kaming tuturuan, pakakainin at paiinumin ng iyong mga banal na salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. At kami po, 10 ng aming sariling mga kabyak, aming sariling mga anak, aming mga manugang mga apo at aming sariling mga sangbayan, sa panibagong taong ito ng aming mga hiram na buhay, sa taong 2017, Panginoon, minsan mo pa po kaming lahat pagbubuksan ng mga kapayapaan, ng mga kagalakan sa Espiritu, habang kami nagsisipaglingkod sa iyo. Kami po ay iyong gagabayan at papatnubayan, pagkakalooban ng kagalingan, kalakasan, maging ang aming mga lupang katawan. Hinihiling po namin, Panginoon, sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, husayin na po natin ang loob ng ating sambahayan. Ayusin na po natin, ihanda ang ating mga kaluluwa at sikapin natin, maihandog natin ang ating sariling mga pangangatawan sa Diyos na may kaayusan, kabanalan tulad sa isang masarap na samyo sa kanyang banal na harapan. Tawagin na rin po natin ang ating mga kabyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. At kung meron na tayong panauhin, huwag po nating ikakahiya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Anyayahan po natin sila at sikapin natin na bago sila makalabas ng inyong mga tahanan, anyayahan natin sila na sa ilang mga sandali, tumanggap din sila ng banal na basbas at bendisyon, mga pagpapala at pagliligtas, na kaloob po ng ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay makikinig ng kanyang mga banal na ebanghelyo. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. Unahin po nating buksan ang ating paksa sa Bibliang King James Version na pinanggalingan po ng Tagalog.
Buksan po natin ang ikalawang aklat ng Timoteo, Kapitulo 3 at versikulo 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Sa Bibliang Tagalog po natin na halaw noong 1905, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Ito po yung tinatawag na Holy Bible. Nalalaman mo ang mga banal na kasulatan sa pulpa ng ikaw ay sanggol. Ibig sabihin ni Apostol Pablo kay Timoteo, mula nang ikaw ay bata pa, nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan o ang Biblia na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ang niloob ng Diyos na ibangon po sa atin. Yayamang tayo po ay kapapasok pa lamang sa bagong taong ito ng 2017 at hinahangad po ng Panginoong Jesus. Nayayamang tayo po ay kanya pang binubuhay, paalalahanan tayong muli tungkol sa kalagahan ng mga banal na kasulatan. Na dito po, tinitiyak ko sa inyo, napakarami po ng mga relihiyon Kristiyano, na gumagamit po ng mga banal na kasulatan ng Panginoong Hesukristo, ngunit ito po ay hindi na pagkakalooban ng lubos na kaunawaan o pagkakakilala. Kaya naman po, hindi katakataka ang buong sanglibutan, lalo na nga ang tinatawag na mga taong sila daw ay mga Kristiyano, ay dinadalaw pa rin ng sari-saring kapighatian, luha at kalumbayan at mga kakilakilabot na mga karanasan sa buhay. Kung bakit po, hindi nga po na ituturo ang kahalagahan ng tinatawag na Biblia para sa ating mga tao. Kaya nga dito, bilang pagpapasimula, ang una po nating itatanong, ano po baga ang siyang pinakabanal na layunin ng Diyos? Diyos na lumalang sa ating mga tao at pinasapit pa niya tayo sa panibagong taong ito ng 2017. Lahat po ng bagay ay bunga lamang ng dahilan. Tulad po ng inyong lingkod, sa taong ito madaragdagan na namang kaming mag-asawa ng panibagong taon. Magiging 74 anyos na kami. Talaga pong nararamdaman naming mag-asawa, maging si kapatid na Prospero, lalo na nga po, mag-80 mahigit na, masakit na po ang aming mga katawan. Ngunit, meron pong dahilan at umabot pa kami, bibigyan pa kami ng Diyos kung kanyang loloobin sa langit, ng marami pang mga araw at mga taon na kami ay lilipusin ng buhay at kagalingan. Meron pong dahilan. Kaya nga, in general, sa ating pag-aaral, ano ba talagang dahilan? Bakit tayo pinasapit pa ng Diyos sa taong 2017? Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Ito ay mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano po ang isinagot sa atin? Ang tanong natin, bakit dinaragdagan pa tayo ng Diyos ng bagong taon? Ito ang mabuti. Ito ang nakakalugod. Ito ang gusto ng Diyos.
na tayo makarating pa sa panibagong taon. Bakit? 2:4, unang Timoteo rin po, na siya, yung Diyos na tagapagligtas, yung lumalang sa atin, may ibig. Gusto niya na kumaba pa ang ating mga hiram na buhay. Bakit? Siya ang may ibig. Ang lahat ng mga tao, mga ligtas, mga kaalam ng katotohanan. Amen. Napakaganda po. Bakit ako sinuswerte pa? Binubuhay pa. Ang marami sa atin, lalo na nga yung mga kaibigan natin, na sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube, ng Internet, nakakarinig pa ng mga aral ng Diyos, binigyan pa ng pagkakataon, ngayon 2017 na, kasama pa rin namin kayo, mga minamahal naming kaibigan. Bakit? Yun ay gusto ng Diyos para tayong lahat, mga ligtas, tayong lahat, magkaroon ng tinatawag na mahabang buhay, maligtas, sa paanong paraan, mga kaalam tayong lahat ng tinatawag na katotohanan. Alin ba po? Alin po baga naman yung katotohanan ito na sana ay maintindihan na ng lahat ng mga tao sa lupa sa bagong taong ito ng 2017. Ano nga po baga ang katotohanan na tinitiyak ko sa inyo hanggang ngayon hindi maintindihan ng napakarami na nagsasabing sila daw ay mga Kristiyano? Ano po ang katotohanan? Na siyang ninanais ng Diyos na unawain natin at ating pag-aralan at kung matutuhan, tanggapin natin sa taong ito ng 2017 para tayo po ay mga ligtas. Hindi lamang aabot tayo ng kung ilang mga taon pa, mga bagong taon, kung hindi hanggang sa ikalawang pagparito. Kumbaga maaari, matamo natin yung buhay na walang hanggan. Pabayaan po natin ang Panginoong Jesucristo ang sa atin ay sumagot. Buksan po natin ang aklat ni Apostol Juan sa kanya pong 17:14. Ganito po ang pagpapaliwanag ni Apostol Juan. At ito po ay napasulat nang ang ating Panginoong Jesucristo ay gumanap na ng kanyang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Ito po yung huling pananalangin ng Panginoon na kung saan ay nagbibigay siya ng isang napakagandang halimbawa sa lahat ng kanyang mga alagad kung paano ang bawat isa ay magsisipanalangin. At dito nga po, bilang huling pagkakataon nila na magkakasama-sama bago siya damputin, idinalangin niya yung kanyang mga tinawag, yung kanyang mga alagad. Paano po ang pananalangin ng Panginoong Jesucristo? At alin ang magtuturo sa atin ng katotohanan para tayo po ay mga ligtas? Unahin natin ang 17:14 ng Juan. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Nang nakaluhod ang Panginoong Jesucristo, ang wika niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. At kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Yung mga alagad, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ipinakikilala ng Panginoon na sila po hindi na taga-sanlibutan. Dadalhin sila sa langit Bibigyan sila ng bagong anyo, bagong pagkatao sa espiritu. Hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko naman, katulad ng Panginoon, hindi naman taga-sanlibutan ng Panginoon Galing siya sa langit, nagkatawan tao lang. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. At sa 17:15 at hanggang 17, hindi ko ipinapanalangin, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Ito po yung ipinagtatagubilida ng Panginoong Hesus sa kanyang huling panalangin, yung kanyang mga mananampalataya. At ipinakikilalang sila ay maiiwanan niya.
babalik na ang Panginoon sa kanyang pinanggalingan, at dito'y idinadalangin niya, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Alam ng Panginoon, maligalig ang sanglibutan. Sa sanglibutan may patayan, may digmaan, may korupsyon, kung ano-ano, alam na natin yan. Hindi ko na uulit-ulitin pa. Pero, maiingatan sila. Saan? Sa lahat ng kabagabagan, kaya nga idinadalangin ng Panginoon. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Saan mo ilalagay sa sanglibutan ang mga anak ng Diyos? Sa lahat ng dako, may gera, may patayan, may korupsyon. Ingatan mo sila mula sa masama. Hindi na kailangan umalis tayo sa sanglibutan ito. Kahit napapaligiran tayo ng kalikuan, digmaan, kamatayan, sakit, at lahat ng mga kagibaan, pero tayo po ay maiingatan. Sa paanong paraan? 17-16. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Paano tayo maiingatan sa masama? 17-17. Pakabanalin mo sila, eto po, sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ito po ang mag-iingat sa atin. Ito po ang maglalayo sa atin sa lahat ng kagibaan, sa lahat ng kalaban sa buong sanglibutan. Kaya nga ang wika ng Panginoon, ingatan mo sila sa masama. Papaano ingatan? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sa makatwid, ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan na napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito ay mabuti. Ito ang nais ng Diyos. Walang taong matapon sa impyerno, kumbaga maaari sa buhay na ito sa lupa, walang taong magkaroon ng karamdaman, walang taong mamatay kung hindi silang lahat ay mga ligtas. Sa paanong paraan? Sa pagkaalam ng katotohanan. Ano bang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Kaya ka lang maliligtas. Kaya ka lang poprotektahan ng Diyos. Kaya lang ang tao makapamumuhay na may kapayapaan kapag iniingatan sila ng Diyos sa sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alin bang hiwaga sa salita na iyan? Kung bubuksan natin ang San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5, nang pasimula siya ang berbo. Salita, tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, katotohanan. Ano ang salita? Sa salitang Kastila, yung salita ay berbo. Sa ating mga Pilipino, berbo o salita. Sa English, words. Sa San Juan 1:1, nang pasimula ay salita, nang pasimula ay ang berbo, salita ng Diyos. Ang berbo, sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. All things were made by Him. Sa Bibliang English, King James. And without Him, there is no things that were made that was made. At kung wala siya, walang bagay na ginawa, na nagawa. Bakit? Ang berbo ay Diyos. At ang wika pa man din, nasa kanyang buhay. Ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Ito po, napakaganda. Nasa salita ang buhay, nasa kanya ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Sa makatwid, pag ang isang tao wala ng buhay, wala ng hininga, patay na siya, madilim. Wala na siyang makikita. Wala na. Mga ginigiliw naming kasama sa pag-aaral, ano bang ginawa nitong salita? At ano ang tinatawag na hiwaga?
nitong ating pinag-aaralan na kaya pala ito'y ibinangon sa atin ang mga banal na kasulatan sapagkat narito ang mga salita, narito ang tinatawag na gumawa ng langit, ng lupa, narito ang may-ari ng buhay, narito ang katotohanan na malibang ito ay kilalanin, tanggapin ng mga tao sa panibagong taong ito ng 2017. Hindi po sila magkakaroon ng kapayapaan o ng kaligtasan. Kaya nga anong ginawa ng berbo o ng salita? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao po ang tinatawag na berbo. Yung salita, yung katotohanan. Sino ba yung nagkatawan tao? Hindi ko na po babasahin ang 9:6 ng Isayas. Ipinanganak sa atin ang isang batang lalaki. Tatawagin ang kanyang pangalan, kamangha-mangha, walang hanggang ama, makapangyarihang Diyos. At nalalaman natin, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsasabi, 14:6 ng San Juan, ako ang katotohanan, ako ang daan, sino man hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At sa San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Paano naging katawan tao ang Panginoong Jesucristo? Ba't sinasabing nagkatawang tao? Hindi po tao. Ano nga po baga ang Diyos? Ano nga po baga ang Panginoong Jesucristo? 4:23 at 24 ng San Juan. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman at walang buto. At ngayon nga, dumarating ang araw, dumarating ang oras na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos na walang laman, walang buto. Saan? Sa Espiritu. At saan? At sa katotohanan. Alin ba yung katotohanan? Ako ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, katotohanan. Para makilala ng mga tao, nagkatawan tao ang salita ng Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Sa maraming mga tao, hindi nila maintindihan yan. Paano nga paano magiging Diyos yung salita? Pagka yan po ang inisip natin, kung paano naging nag-anyong tao yung salita o yung espiritu na walang laman at walang buto, masisira ang utak ninyo. Kaya nga, hanggang dun lang tayo sa ipinaaabot sa atin ng Diyos. Ngayon, saan po baga inilagay ng Diyos ang mga taong ito na kanyang ipinanalangin sa Ama? Ako ika'y papanik na sa aking pinanggalingan. Iiwanan ko sila sa sanglibutan. Hindi ko sinasabing alisin mo sila sa sanglibutan. Lahat ng dako sa sanglibutan magulo. Ingatan mo sila sa sanglibutan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ituloy natin. Sa San Juan 17:11, paano pa maiingatan ang mga tupa ng Diyos? At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Bakit ba sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Upang sila ay maging isa na gaya natin. 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At kung bakit tila ang Panginoon ay tumatawag sa Ama, nagbigay nga po siya ng halimbawa kung paano tayong mga tao dadalangin sa Amang Diyos. Ituloy natin San Juan 17:12. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Habang kasama ko sila, 3 taon alam natin. Anyo 30 hanggang 33 hanggang mapako siya sa cross. Anyo 33, naganap na, natapos na niya ang pagkakatawan tao niya. Bumalik na siya sa kanyang kaharian sa langit. At ito nga, ang huling-huling pananalangin niya sa halamanan ng Getsemani bago siya damputin at ikulong
nang siya'y ipagbili ng 30 putol na pilak sa mga matatanda sa tinatawag na reliyon ng mga Hudyo nitong si Judas Iscariote. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko, isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng katampalasanan upang matupad ang sinasabi ng mga banal na kasulatan. Walang napahamak. Iningatan ko sila sa iyong pangalan. Isa lang ang napahamak, sapagkat yaon ang nasusulat, wala pong iba kung hindi si Judas Iscariote, na nakatalaga na yung kanyang ginawa hanggang sa siya'y magbigti, magpakamatay, mga kapatid. Pero iningatan ko sila sa iyong pangalan. Merong pinaglagyan ang Panginoong Jesucristo nung kasama pa niya ang mga apostol. Merong pinaglagyan siya una-una sa mga apostol, sa mga propeta, at sa mga nabinyagan nila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Iningatan ko sila sa iyong pangalan. Alin ba yung dako na yon na pinaglagyan ng Panginoong Jesucristo na doon pala iingatan ang mga anak ng Diyos habang nasa sanglibutan? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol. Ayan po. Ikalaway mga propeta. Ikatatlo'y mga guro. Hindi ko na babasahin. Ang tanong natin, saan ba iningatan? Iniligay ko iningatan ko sa iyong pangalan. Saan yan? Sa iglesia. Bakit nagkaroon ng iglesia? Mateo 16:18, anyo 32, sa ibabaw ng malaking batong ito, upon this rock, I will build my church. Natayo ba ang iglesia sa ibabaw ng malaking bato? Alam natin kung alin yung malaking bato. Hindi po si Pedro yun. Si Pedro, maliit na bato. Kung alin yung malaking bato, sa Mateo rin, 7:24 hanggang 26, yung kanyang ebanghelyo, yung kanyang mga salita, na kung ito'y ating pinakinggan at sinundan, itinatayo natin ang kaluluwa natin sa ibabaw ng malaking bato. Yung salita ng Panginoon Diyos, malaking bato. Ay nagkaroon ba ng iglesia na natatayo sa salita ng Panginoong Jesucristo? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, ito'y sulat ni Apostol Pablo para sa pangkalahatan, sa atin, sa huling araw, nangagsisitulad sa iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Ang Jerusalem, ang kapitolyo ng Judea. Kay Kristo Jesus. Bakit kay Kristo Jesus? Si Kristo ang nagtayo. Hindi po ang tao, hindi po yung mga papa, hindi po yung mga sugong anghel, hindi po yung kung sino-sinong pantas na mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, mga diksyonaryo ng Biblia. Ang lahat ng yan, mga tayo ng tao. Pero ang pinaglagyan, kung saan maiingatan ang mga tunay na tupa ng Diyos noong unang panahon pa man, anyo 32, sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Kaya nga ang itinawag sa iglesia ng Diyos. Sino nagtayo? Kay Kristo Jesus. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig. Ngayon, ang atin pong maitatanong, pagkatapos po na ito'y liwanagin sa atin, bakit nga po baga napakahalaga nitong ikalawang Timoteo 3:15 na siya nating pinakapaksa mula sa pagkasanggol? Nalalaman mo ang banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ay napakaraming hindi nakakaintindi. Ayan ikaw, basta ikaw ay sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Kaya po napakaraming matatawag nating bulaang pananampalataya. Sa katamaran ng mga mangangaral at sa pagnanasa ng maraming mga leader ng mga iglesia at mga reliyon na itinayo ng tao na yumaman sila, mapuno sila ng kapurihan at karangalan, ni hindi nila na ituturo kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maliligtas tayo. Sabi ng marami, just have faith in Christ and you will be saved. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang tanungin natin. Panginoong Jesucristo, kahit ba anong relihiyon ang kinaaniban ng isang tao, basta ikaw ay kanilang kinilala at sinabing sumampalataya sa iyo, ililigtas mo. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, shall enter the kingdom of my Father. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang na gumaganap, nakikinig at sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na pananampalataya? 11:1 ng Hebreo. Ngayon ang pananampalataya, siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang pananampalataya, kapanatagan, panatag na panatag ka. Saan? Sa mga bagay na hinihintay. Saan pa? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya, panatag na panatag ka. Saan? Sa hinihintay mo na hindi nakikita ng mata. Hindi mo nakikita, hindi mo nahihipo. Sasampalatayanan mo. Karamihan ng nagsasabing sila hallelujah, amen, praise the Lord. Kakalimitan yan, kadalasan yan, makikita mo Ang sinasamba nila, ang sinasanto nila, yung mga obispo nila, mga sugong anghel nila. At ang marami naman, yung litrato ni Mama Mary, litrato ng kung sino-sinong mga taong matagal nang patay. At yan hayag na hayag sa atin. Ang itanong po natin ay ito. Ano ba ang tinatawag na pananampalataya? At bakit ito ay ikinakapit sa ating Panginoong Hesukristo? San Juan, balikan natin ang binasa ko kanina, 4:23 at 24. Ang Diyos ay Espiritu, at dumarating ang araw at ang oras na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu, walang laman, walang buto, walang larawan. Kaya nagkakamali itong mga relihiyong Kristiyano daw. Santambak ang mga larawan, santambak ang mga Diyos-Diyusan, pati yung mga sugong anghel nila sinasambat, pinapupurihan at niluluwalhati. Ang Panginoong Jesucristo'y sinipa ninyo. Mga kapatid, inalis ninyo. Sarili ninyong inilagay nyo sa inyong pedestal ng kapurihan. Ang Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto. Kaya nga ang pananampalataya kay Kristo, sasampalatayanan mo siya sa Espiritu, walang laman, walang buto, at sa katotohanan na si Kristo ay nagkatawan tao. At sa katotohanan, 1:18 ng San Juan, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos hanggang ngayon. Tama ang Biblia, wala pong tao kailanman na nakakita sa Diyos. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos. At dito, sa salitang ito, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Kung ang tao, halimbawa ako, sasabihin ko, Panginoon Diyos, magpakita ka naman sa akin para maniwala ako sa iyo. Hindi magpapakita sa akin ang Diyos. Sino ako? Nauutusan ko siya. Tao lang naman ako. Nilalang lang niya. Pero kung ang Diyos gusto niyang magpakita sa tao, ay magagawa niya. Maraming ulit na nga po Nang makipag-usap siya kay Moses sa bundok ng Horeb, isang punong kahoy na naglalagablab na hindi natutupok.
nagpakilalang ako nga. Isinugo siya sa kaharian ni Paraon sa Ehipto. O hindi ba? Nagpakita ang Diyos. Magagawa niya. Bakit? Jeremias 32:27. At dumating ang salita ng Diyos kay Jeremias na nagsasabi, narito, ako ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Ayan. Ang Diyos, Diyos ng lahat na tao. Walang imposible sa Kanya. Kaya nga siya nagkatawan tao, kaya niyang gawin. At pag sinasabing nagkatawan tao, hindi po siya tao. Ano siya? Espiritu. Espiritu. Pero makapangyarihan sa lahat. Pag ako nagsalita sa inyo, si Cirilo, nagkatawan tao, huwag na kayong makikinig. Ipabaril na ninyo si Cirilo, ipakulong na ninyo, ipapatay na ninyo kaya. Nagsisinungaling ako. Hindi ako pwedeng magsabing nagkatawan tao ako. Hindi po. Ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya yon sapagkat hindi nga po siya tao. Totoo ba yan? 10:30, ako at ang Ama ay iisa. At dito po sa ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid, ipinakikilala sa atin ang Ama. Ang Panginoong Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto. Ang Anak, na kinikilala ng marami, anak daw ng Diyos. Kaya mga Protestante, Trinity daw. The Father, the Son, and the Holy Ghost, these three, sabi nila, three gods. Ang Diyos daw may anak. Ang Diyos daw merong Espiritu, iba pa yung Espiritu, iba pa yung anak, iba pa yung Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Para rin kayo mga Katoliko. Tatlo rin ang Diyos ninyo, marami pa. Ang mga Katoliko, marami pang ibang mga Diyos na ginawa. Ano ba ang katotohanan? Unang Juan, let's open the book of the 1 John, chapter 5 and the verses 7, King James Version. There are three that bear record in heaven. Sa langit, merong tatlo na nagpapatotoo. The Father, ayan, yung Espiritu. The Son, ang Anak, si Kristo Jesus. And the Holy Ghost. The Father, the Words, and the Holy Ghost. These three. Tatlo ba? These three are one. Ang tatlong ito ay isa. Hindi po nagkakaisa. Mga tinuturo naman ng mga Protestante, nagkakaisa lang daw. Hindi po pwede yan, lalo na yung mga Mormons. Tatlo daw nagpakita kay Joseph Smith. Kayo'y sa inyong amang diablo. Sinungaling! San Juan 8:44, kayo na magbasa. At bakit po naman kapatid na Cirilo? Sinasabi ni Apostol Juan mismo, 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang wika ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yan, kapatid na Cirilo, kaliwa-liwanag. Ang ating Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, ibinigay niya para pangtubos ng mga sumasampalataya sa Kanya. O, di ba ito'y salita ng Diyos? Opo. Ay, di ba ang ibig sabihin nito'y meron siya talagang anak at yung anak na ito ibinigay lang niya para maging wika nga pangtubos sa kasalanan ng mga tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi po namin tinututulan ang talatang 3:16. Talagang ang Panginoong Jesucristo nga po lumagay sa kalagayan bilang isang anak. Kung babasahin ninyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, basahin ninyo. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nabagaman siya nasa kalagayan Diyos,
hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito, nag-anyong alipin, kaya nga nagmukhang tao, nag-anyong dukha, ipinanganak ng isang ordinaryong dalaga na si Maria at ng ordinaryong ama na si karpinterong si Jose. Lumagay siya sa pinakahamak na kalagayan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga ang wika sa 2:10, kaya siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat. Bakit? Upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa o ng tubig. Sa makatwid, walang hihigit sa Kanya. O yan. Ang Panginoong Jesucristo, tinatawag na anak ng Diyos, sapagkat nagbigay nga ng halimbawa para tayo matuto kung paano tayo lalakad, mabubuhay sa sanglibutan, na tayo maging mga anak din ng Diyos at magkaroon din ng kaligtasan. Mga ginigiliw po namin na tagapakinig. At paano pinatutunayan mismo ni Apostol Juan itong 3:16 sangayon sa mga banal na kasulatan na walang pagtatalo-talo, ito rin ang Panginoon Diyos. Buksan ninyo ang unang Juan 1:1 hanggang 5. Yaong buhat sa pasimula, yung aming narinig, nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, nahipo namin ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. Ito ang ibinabalita namin sa inyo, itong aming nakita, ito ang pinatutuhanan namin, aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita, narinig, siya ang aming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang mga bagay dito, isinusulat namin upang ating kagalakan ay malubos. Sa mga tweet, si Apostol Juan mismo na sumulat ng 3:16, kaya na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus nga. Anong wika ni Apostol Pablo sa unang Juan? Si Apostol Juan, sa unang Juan, unang aklat ni Apostol Juan, sa Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung narinig ng aming mga mata, yung tungkol sa buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ito binabalita namin sa inyo, si Kristo Jesus. Sino ba si Kristo Jesus? Para lubusan nating maliwanagan ang katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo, para tayo lubos na magkaroon ng kaligtasan. Unang Juan 5:20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo, si Kristo, yung anak ng Diyos, at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Kaya nga sinabi niya, ako ang katotohanan eh. At tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yan, yung anak niya. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. At maliban sa ating Panginoong Jesucristo, pagka meron pang nagpakilat, kapag meron pang ipakikilalang Kristo sa atin, lalo na yung mga litrato, yung mga iskayola, yung nakapako sa krus, yung mga kahoy, yung mga ginto, yung mga pilak na may larawan ni Kristo, ano sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, sa kanyang unang Juan din po 5:21, mga anak ko, ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yun lang aming nakita, yung aming narinig, yung aming nakasama sa loob ng 3 taon. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Maliban sa Kanya, pag meron pang ibang Kristong lumapit sa inyo, ang wika nga ni Apostol Pablo, Galatias 1:8 at 9, kahit na kami o anghel na galing sa langit, ang mga ngaral pa sa inyo ng ibang ebanghelyo o ng ibang Kristo, itakwil ninyo, be of course. Ang huling katanungan po natin, sa bagong taong ito po, 2017,
Ano po ang mga kapakinabangan na idudulot sa ating mga tao ng mga banal na kasulatan na hindi po ito binibigyan ng lubos na pansin ng maraming mga nagsasabing mga Kristiyano o mga relihiyon daw ng katotohanan. Buksan natin muli ang 2 Timoteo sa 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan, tinutukoy na po rito yung mga pinagsama-sama na mga banal na kasulatan, yung tinatawag nating Biblia. Yung 66 na pinagsama-samang aklat. 39 na mga aklat ng mga propeta na hindi naman nakita-kita, pinagtipon-tipon yon. At yung 27 na sulat ng mga ebanghelista at ng mga apostol, pinagsama-sama 66 book. Ang lahat, in total, ang ibig sabihin, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, saan magagamit? Ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo. Ayan, sa mga eskwelahan, sa mga bata, sa mga universidad. Magagamit ito sa pagsansala. Ano ang ibig sabihin ng pagsansala? Pagbibigay ng warning. Sa lahat ng ibig gumawa ng kasamaan, sa lahat ng mga nag-iisip pumatay, sa lahat ng nag-iisip magnakaw, sa lahat ng nag-iisip na mang-api ng kapwa, sa lahat ng nagnganasa na gumawa ng anumang mga labag sa kalooban ng Diyos. Sa pagsaway, ayan, pagpipigil, sa ikatututo, para matuto tayong mga tao na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At sa 4:2 ng 2 Timoteo, ipangaral mo ang salita. Ayan, ito ang wala sa mga relihiyon eh. Yung mga membro ninyo, ayaw ninyong turuan, masama ang magnakaw, masama ang magnakaw, masama ang pumatay, masama ang mambabae ng hindi mo wika nga asawa, masama ang magsugal, masama ang maglaseng, masama ang lahat ng gawa ng laman. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Yan ang wala sa napakaraming relihiyon, lalo na nga yung simbahang Katoliko. Masasabi ko, iglesia ni Satanas yan. Paano nga sasawayin yung mga plunderal na mga presidente, senador, tongregista, hanggang pinakamaliit na barangay tanghod, mga kapatid na korap na korap. Nakikita ko lang naman sa mga balita dito, mga kapatid at mga magulang, bago na ang presidente natin, gusto nga ng presidente, walang korupsyon. Pero kung sila mismo, yung mga gabinete niya, ang makikipagkuntsaba, bakit ganun? Lahat naman yan yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga presidente, yung vice-presidente natin. Di ba? Puro Katoliko sa radyo yan. Ba't hindi ninyo tinuturuan ng mga banal na kasulatan? Para matakot sila, huwag nilang nakawan ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas hindi na umaasenso. Sila mismo, mga makikita mo nakikipagprosesyon dyan. Meron pang isang dating presidente dyan nakikipagbakbakan pa para makaakyat doon sa krus ni Cristo tuwing piyesta ng Quiapo. Ano nangyari dyan? Tapos na ang pagka-vice-presidente niya, balik na lang siya sa pagka-reporter. Mga kapatid, wala rin naman siyang nagawa. Itong busy ngayon, si Robredo, piyesta ng Peña Francia. Di ba? Kutakot-takot kayo, puro kayo mananamba sa mga larawan, puro kayo mananamba sa kasinungalingan, puro kayo mananamba sa lahat ng karumal-duma na ipinagbabawal ng Diyos. Basahin ninyo, Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Kaya ito na nga po ang huling kapanahunan. 2017 bilang na po ang ating mga araw sa lupa. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, sa bagong taong ito ng 2017,
tayo po'y tinatawagan na ng pansin ng Diyos. Totoo po baga ito? Unang Korintos 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon, 2017 na. Binubuhay pa tayo ng Diyos ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ipakilala na natin sa Diyos. Tulad ng sinasabi ni Propeta Malakias, mula pa ng kapanahunan ng ating mga magulang, ang wika ng banal na kasulatan, 3:7 Malakias, nagpakaligaw na kayo't nagpakalayo, lumayo kayo sa aking mga tuntunin, sa aking banal na kasulatan, sa aking mga banal na aral, ang ibig sabihin. Kaya hanggang ngayon, 2017 na itong mga nagsasabing sila'y mga relihiyoso, itong nakikita natin sila mismo ang mga leader ng mga kawalangyaan. Ay, di ba dyan tayo nakakakita mga magmula sa Papa sa Roma, hanggang kardinal, hanggang ordinaryong pare. Ay, di ba nakikita natin ang kutakot-takot ng mga katiwalian? Hindi ko na iisa-isahin pa. At yung mga membro nila, mga hari, mga reyna, mga presidente, mga senador, mga kongresista, puro magnanakaw, puro mamamatay, puro mapagpaimbabaw. Wala talaga. Tulad ng sinasabi sa Romanos 3:10 hanggang 18, walang gumagawa ng matuwid. Wala kahit isa. Ngunit 2017, sumisigaw ang Diyos sa pamamagitan ni Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin, ako ay manunumbalik sa inyo. At maging si Propeta Isaias 1:18-19, magsiparito kayo sa akin. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay mapulang-mapula na tulad sa grana, akin kayong papuputiin na tulad sa bagong paligong balahibo ng mga tupa. 1:19 ng Isaias, kung kayo ay magkukusa, if you will volunteer, hindi kayo napipilitan, hindi pakitan tao. Ang dami niyan yung mga iglesia, kaya maraming binibinyagan yung mga iglesia ng tao. O, di ba may mga iglesia dyan? Ang lalaki ng sweldo ng mga pastor nila, ng mga mangangaral nila, may pabahay pa, may pakotse pa. Ano ba akala nyo ibubunga niyan? Korupsyon. Kaya yan, magulo ang iglesia ninyo. Demanda rito, demanda dyan. At sa Mateo 11:28, pagpapatunay mismo na siya mismo ang Diyos. Ang wika ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mateo 11:28 hanggang 30. Mag-aral kayo sa akin. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasahan, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang wika ng Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na sumigaw ng panahon ni Malakias, manumbalik tayo sa Kanya. Siyang Diyos na nagkatawan tao, ang ating Panginoong Jesucristo. At kung saan siya naroon, paano tayo makakasunod sa Kanya? San Juan 12:26, ang aking lingkod, kung gusto niyang maglingkod, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan naroon ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ang iglesia po, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito iingatan tayo ng Amang Diyos. Dito hindi tayo ipapaubaya sa lahat ng kagibaan kung magtitiis tayo sa paglilingkod sa Kanya hanggang kamatayan. Mateo 24:13, tiyak na tiyak maliligtas tayo. Sa Huwebes po ng gabing ito, maliwanag pong itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa pamamagitan po lamang ng katotohanan o ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan at ng ating Panginoong Jesucristo mismo, na siya ang puno ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Habang tayo po'y nabubuhay pa, dito po tayo magsama-sama, makatitiyak tayo, mapapalayo tayo sa lahat ng kasamaan sa ibabaw ng sanglibutan,
at tayo po makatitiyak, makapapasok doon sa buhay na walang hanggan sa kanyang ikalawang pagparito. Ikalawang Timoteo 3:15, mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, at ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muling ipagkaloob ng Diyos sa ating lahat, sa ating sariling mga kabyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at ating mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.